Ang babaeng South Korean na pumatay ng isang estranghero dahil sa pag-usisa ay nasentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Ang pagkakahumaling ba niya sa pagsubaybay ng mga tunay na krimen ang nagtulak sa kanya na gumawa ng isang karumal-dumal na krimen? Kung interesado ka, samahan niyo akong alamin ang nakakagambalang crime story ni Jung Yoo-jung. Si Yoo-jung ay isang babaeng South Korean na may edad na 23 taon gulang. Siya ay inilarawan bilang isang unemployed loner na nakatira kasama ang kanyang lolo sa isang distrito sa Busan. Ang Busan ay isang malaking port city sa South Korea. Ito ay isang highly rated tourist destination sa bansa. Isa rin ito sa mga lungsod na may pinakamakapal na populasyon at sikat na daungan sa rehiyon ng Pan-Asia. Nag-aalok ang lungsod ng isa sa mga pinaka-all-round na karanasan sa turismo sa mundo. Makakahanap ka ng iba't ibang restaurant, nightclub at lugar na matatambayan sa gabi. Ang Busan ay mayroon ding mga kakaibang templo, mga natural na kababalaghan, at mga kakaibang beach. Tulad ng karamihan sa mga lungsod sa South Korea, ang Busan ay may mababang antas ng krimen. Bilang pinakamahalagang daungan ng South Korea, ang Busan ay may natural na internasyonal at cosmopolitan na likas na talino. Bago ang krimen. Ilang buwan na ang ginugol ni Yoo-jung sa paghahanap ng mga posibleng biktima sa pamamagitan ng isang tutoring app na nag-uugnay sa mga magulang sa mga tutor. Nagpanggap siya bilang ina ng isang estudyante sa high school na nangangailangan ng mga aralin sa Ingles at nakipag-ugnayan sa higit sa 50 katao na karamihan ay mga babae bago nakahanap ng isang babae na nakatira mag-isa sa Jumjeong District ng Busan at nag-aalok ng mga aralin sa bahay na magiging target niya sa pagpatay. Napagkasunduan ng dalawa na magkita sa bahay ng babaeng tutor para sa isang konsultasyon at iyon na ang araw para isakatuparan niya ang kanyang mga plano. Si Yoo-jung ay sobrang nahumaling sa pagsubaybay ng mga kwentong krimen mula sa mga programa sa telebisyon, sa internet at mga libro, kaya napag-isipan niyang gumawa ng totoong plano sa buhay na patayin at paghiwa-hiwalayin ang katawan ng isang biktima. Ang araw ng krimen. Noong May 26, 2023, si Yoo-jung ay nagpunta sa bahay ng babaeng tutor sa Jumjeong District para sa isang konsultasyon. Ang babaeng tutor ay 26 taon na gulang pero hindi isinawalat ng pulisya ang kanyang pagkakakilanlan. Nakasuot ng uniforme ng paaralan si Yoo-jung na binili niya sa online flea market nang magtungo sa bahay ng tutor. Matapos niyang mahanap ang bahay, pinapasok ito sa loob at dito ay inatake niya agad ang babae. Sinaksak niya ng higit sa 100 beses at ipinagpatuloy ang galit na pag-atake kahit napatay na ang biktima. Matapos niyang isagawa ang brutal na pagpatay, umalis siya para bumili ng mga trash bag at bleach. Bumalik siya sa bahay ng biktima at pinagpuputol-putol ang kanyang katawan, kabilang ang pagputol ng kanyang mga daliri para mas mahirapan ang pagkakakilanlan sa kanyang biktima. Matapos patayin ang babae, nahuli si Yoo-jung ng mga security camera na nagdadala ng maleta mula sa kanyang tahanan patungo sa lugar ng biktima. Pagkatapos ay inilagay ang mga bahagi ng katawan nito sa maleta. Sa pagtatangkang takpan ang kanyang mga bakas at gawin ang perpektong krimen, pinanatili ni Yoo-jung ang cellphone, ID card at wallet ng biktima. Bago umalis, nagpalit siya ng kanyang damit gamit ang damit ng biktima dahil may dugo ang uniforme na suot niya sa pagpatay. Alas 3 ng madaling araw noong May 27, si Yoo-jung ay sumakay sa isang taxi kasama ang maleta na kung saan niya isinilid ang mga labi ng kanyang biktima at nagtungo ito sa isang kakahuyan at itinapon ang mga labi sa isang tabing ilog na bahagi ng Nakdong River sa Yangsan sa Hilagalang ng Busan para isipin ng mga nakakakilala sa biktima na siya ay nawawala at iniwan naman ang ibang bahagi ng katawan ng biktima sa kanyang sariling tahanan. Gayunpaman, nabigo ang kanyang plano nang maghinala ang taxi driver na naghatid sa kanya sa kakahuyan kung saan niya itinapon ang maletang may laman ng labi ng kanyang biktima at inalertuhan ang mga otoridad. Iniulat ng taxi driver na naging kahina-hinala tungkol kay Yoo-jung ang mga kinikilos nito at magpunta sa mga palumpong na may dalang maleta pagkalipas ng hating gabi. Ang imbestigasyon at pag-amin ng suspect. Ayon sa Jumjeong Police Precinct, una nang itinanggi ni Yoo-jung ang mga paratang laban sa kanya. Ngunit habang patuloy ang pagdami ng ebidensya, kasama na ang kuha ng footage camera, ang kanyang maleta na may bahid ng dugo,
at ang ID card ng biktima, binago niya ang kanyang paninindigan. Sinabi niyang may ibang pumatay sa biktima at ang katawan lamang ang kanyang dinispatcha. Nang tanungin ng pulisya, unang sinabi ni Yu Jung sa mga opisyal na aksidente niyang napatay ang biktima sa isang pagtatalo. Nang maglaon, umamin siya pagkatapos na makita ng mga investigador ang hindi pagkakapare-pareho sa kanyang kwento at hinikayat siya ng kanyang pamilya na maging malinis. Habang nagpapatuloy ang investigasyon, natagpuan ng pulisya ang mga labi ng mga bahagi ng katawan ng biktima sa tabing ilog na bahagi ng Nakdong River. Nakakagulat, ang natitirang bahagi ng labi ng biktima ay natuklasan sa bahay ni Yu Jung na nakalagay sa trash bag. Si Yu Jung ay dinakip noong May 27, 2023 sa mga kasong pagpatay sa biktima at pagtatapon ng mga bahagi ng kanyang katawan. Siya ay kasunod na kinasuhan ng pagpatay matapos may ulat na umamin sa paggawa ng krimen dahil sa pag-usisa. Sinabi ng pulisya na ang history ng online browser ng cellphone ni Yu Jung ay nagpakita na siya ay nagsaliksik ng maraming buwan kung paano pumatay at kung paano mapupuksa ang isang katawan. At siya ay nag-aral para sa isang nakasulat na pagsusulit upang maging isang lingkod sibil. Pumupunta siya sa mga silid ng pag-aaral at mga pampublikong aklatan sa oras ng kanyang di umano'y pagpatay ayon sa kanyang lolo. Ngunit siya ay pabaya din at walang pagsisikap na maiwasan ang mga security camera na nakuhanan siya ng pagpasok at pag-alis sa bahay ng kanyang biktima ng ilang beses. Sa panahon ng pagsisiyasat ng prosekusyon, umamin si Yu Jung na talagang pinatay niya ang biktima, ngunit nagbalik buhay ito at kinausap siya at hiniling na tumanggap siya ng isang mental na pagsusuri. Hinggil dito, sinuri ng mga kriminal na psychologist na malaki ang posibilidad na si Yu Jung ay naglalayon para sa isang maluwag na paghatol para sa pagiging pinasiyahan sa mental na hindi matatag sa pamamagitan ng pahayag na iyon. Sinabi ng mga tagausig na ang pagpatay ni Yu Jung ay maaaring naimpluwensyahan ng kanyang psychopathic na personalidad pagkatapos imbestigahan ang kanyang pag-uugali, paraan ng pagpili ng biktima, at ang proseso ng pagpaplano at pagpapatupad ng krimen. Ayon sa mga ulat ng pulisya, dala pa rin ni Yu Jung ang ID ng biktima kahit na itinapon na ang bangkay. Ang kanyang nakahiwalay na pamumuhay ay potensyal na nag-trigger ng psychopathy ayon kay Bae Sang-hoon na isang criminal profiler at isang police administration professor sa Wusuk University. Naniniwala siya na malaki ang posibilidad na hindi makilala ni Yu Jung ang realidad, ang virtual na mundo, habang ginagawa ang pagpatay. Noong November 24, 2023, sinabi ng isang hukom ng sentencing sa Busan District Court na ang pagpatay ay nagkakalat ng takot sa lipunan na ang isa ay maaaring maging biktima ng walang dahilan at nag-udyok ng pangkalahatang kawalan ng tiwala sa komunidad. Si Yu Jung na umamin sa krimen noong June 21 parehong taon ay nakiusap para sa isang mas maluwag na sentensya na nagsasabing siya ay dumanas ng mga guni-guni at iba pang mga sakit sa pag-iisip noong panahong iyon. Ngunit tinanggihan ng korte ang kanyang argumento dahil ang krimen ay maingat na plinano at isinagawa at mahirap tanggapin ang kanyang paghahabol ng mental at pisikal na karamdaman. Napansin nila na ang kanyang mga pahayag sa pulisya ay madalas na nagbabago. Noong una ay sinabi ni Yu Jung na inilipat lamang niya ang katawan pagkatapos napatayin ng ibang tao ang babae. Pagkatapos ay inangkin na ang pagpatay ay nangyari bilang resulta ng isang pagtatalo. Sa huli, inamin niya na ang kanyang interes sa paggawa ng pagpatay ay naudyok ng mga palabas sa krimen at mga programa sa telebisyon. Ang motibo ng pagpatay. Si Lee Soo-jung na isang forensic psychology professor sa Kyonggi University ay masusing sinusuri ang krimen na ito at ang kriminal. Sinabi niya sa media na malamang na pinatay ni Yu Jung ang babaeng biktima na kailanman hindi isinapubliko ang pagkakakilanlan dahil naiinggit ito sa kanyang pamumuhay at lahat ng mayroon siya. Nag-aral ang biktima sa isang prestihiyosong universidad at may magandang katayuan sa lipunan. Si Yu Jung naman na sa kabilang banda ay nanirahan sa isang nakahiwalay na buhay sa loob ng 5 taon pagkatapos ng high school at hindi kailanman nagtrabaho. Ang relasyon ni Yu Jung sa kanyang pamilya. Si Yu Jung ay lumaki ng walang wastong pangangalaga. Iniwan siya ng kanyang ina sa edad na 1 at pagkatapos ay ng kanyang ama sa edad na 6 bago pinalaki ng kanyang lolo. Tila nagkaroon siya ng sama ng loob sa kanyang ama dahil sa kanyang malungkot na pagkabata.
Siya ay namuhay ng hiwalay sa kanyang mga magulang pagkatapos maghiwalay ang mga ito mula pagkabata na nagparamdam sa kanya na pinagtaksilan at inabandona ng kanyang mga magulang. Sinabi rin ni Yujung na gumawa ng mga pahayag tulad ng pakiramdam niya ay pinagtaksilan siya pagkatapos magpakasal muli ang kanyang ama at nakaramdam siya ng pagkabigo dahil kailangan niyang ipagpatuloy ang pamumuhay kasama ang kanyang lolo na hindi niya kayang pakisamahan. Inihayag din na matapos mabigo si Yujung habang naghahanda para sa kanyang pagsusulit sa pasukan sa kolehiyo at pagsusulit sa serbisyo sibil. Hinanap niya ang parenticide sa online o ang pagpatay sa mga magulang ng isang tao. Bukod pa rito, napag-alaman na hinanap ni Yujung ang family member murder sa kanyang telepono bago gawin ang krimen at inihula pa ang kanyang mga krimen sa isang tawag sa telepono sa kanyang ama. Napag-alaman na 2 oras itong nakausap ni Yujung sa telepono. Ipinagtapat ang kanyang kawalang kasiyahan sa kanyang ama 3 araw bago ginawa ang krimen. Napag-alaman din na sinabi ni Yujung na may gagawin itong krimen at ang kanyang ama ang magdurusa at pagkatapos niyang maisagawa ang krimen ay magpapakamatay ito. Humingi ng paumanhin ang suspect sa pagpatay sa pamilya ng biktima. At taos-pusong humingi din ng tawad ang kanyang lolo sa pamilya ng biktima dahil sa hindi pagtupad sa pagpapalaki sa kanyang apo ng maayos. Ang hatol. Noong November 24, 2023, si Yujung ay nahatulan ng pagpatay, paglapastangan at pag-abandona sa isang bangkay at sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong. Habang hiniling ng mga taga-usig ang parusang kamatayan, pinanatili naman ng South Korea ang parusang kamatayan. Hindi ito nagsagawa ng pagbitay mula noong 1997. Sa kasalukuyan ay nakakulong si Yujung sa isang solitary room sa Women's Detention Center sa Busan, South Korea. Masisisi kaya ang matinding pagkahumaling ni Yujung sa totoong krimen sa pagsagawa ng malagim na pagpatay? Sinasabi ng mga eksperto na hindi. Mayroong milyon-milyong tao na malamang na ituring ang kanilang mga sarili na napakalaking tunay na tagahanga ng krimen, ngunit malinaw na hindi nakikita ang milyon-milyong tao na lumalabas at pumapatay ng isang tao dahil lamang sila ay mausisa. Kailangan ng maraming karagdagang mga katangian ng personalidad at predisposisyon upang ang isang tao ay aktwal na gumawa ng isang pagpatay. Marahil, kasama ng maraming iba pang mga bagay na ang pagkahumaling sa totoong krimen ay maaaring medyo predictive, ngunit gayon din ang maraming katangian. Maraming salamat sa panonood. Kung nagustuhan nyo ang ganitong content, maaari nyong i-share at mag-subscribe sa aking channel para sa mga bagong kaso. Kung may mga kaso naman kayo na gusto nyong i-cover ko, please comment down below. Maraming salamat po.